Hi guys, my name is Erwin Javier and welcome to my trading channel. Ngayong araw meron ako ituturo sa inyong importanteng concept sa trading, ang uptrends at downtrends. Isa ito sa mga kailangan nyo matutunan para makagawa kayo ng smarter trading decisions. Ito ay isang universal tool kung saan magagamit mo ito sa pagte-trade ng stocks, forex, crypto, at kahit anong market pa yan. Gusto nyo rin ba matutunan na makita yung mga right moments para mag-enter at mag-exit sa isang trade? Katulad ng mga expert, pues panoorin nyo tong video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano maintindihan ang mga signals para magamit ito sa trading strategy para sa mas better na results. Simulan na natin. Sa trading, ang trend ay ang overall direction, kung saan papunta yung price ng isang asset habang gumagalaw. Merong tatlong klase ng trends. Una, ang uptrend, kung saan ang market ay umaangat consistently. Pangalawa, ang downtrend, kung saan naman ang market ay bumababa consistently. Pangatlo, ang sideways or ang range-bound trend, kung saan patagilid ang galaw ng market at walang klarong direksyon. Pero ngayong araw at sa downtrend, dahil mas maraming opportunities dito. What is an uptrend? Ang uptrend ay kung saan ang price higher highs per time. Meaning, yung price kung saan yung mga buyer ang may control dito. Ito example. Pansinin nyo kung paano umangat yung price. Bababa ng konti, tapos biglang aangat palalo. Yung mga pagbaba ng market, healthy yan. Para bang nagpapahinga muna siya, para mas lalo pa siyang umangat. What is a downtrend? Ang downtrend naman, ang kabaliktaran ni uptrend. Ang price naman dito ay gumagawa ng lower highs at lower lows. Meaning, ang mga seller naman ang in control dito dahil nga it's going down. Ito example, yung price umaangat ng konti pero nagda-drop palalo ng mas mababa. Same lang ng uptrend pero pababa. Ngayon, pumunta na tayo sa practical part. Paano makita ang mga trend sa trading? Una, pwede tayo gumamit ng trend lines. Sa uptrend, paangat yung linya. Sa downtrend naman, ay pababa yung linya. Pangalawa, pwede kayong gumamit ng moving average indicator dahil sa uptrend yung linya ng moving average ay nasa taas. Kapag downtrend naman ay nasa baba. Pangatlo, pwede kayong gumamit ng higher time frames. Mas mataas ang time frames, mas reliable ang trend. Dahil sa mga small time frames, mas maraming noise at false signals. Sa pag-iintindi ng trends ay makakatulong sa inyong trading decisions. Paano? Sa uptrend, pwede kayong mag-focus sa buying opportunities. Sa downtrend naman, pwede kayong mag-focus sa selling opportunities. Ito, example. Sa uptrend na to magta-trade tayo kapag yung price ay nag-pullback or nagpahinga dahil malaki yung chance na aangat ulit ito ng mas mataas pa. So yun lang guys, bago tayo matapos, meron akong quick tips para sa inyo. Una, trade with the trend. Meaning, wag mo kinokontra yung trend. Kung saan siya papunta, go with the flow. Unless, sobrang experienced na trader ka talaga at alam mo yung ginagawa mo. Pangalawa, confirm the trend. Pwede kayong gumamit ng mga indicators like RSI or MACD or MACD para ma-confirm nyo yung strength ng trend. And lastly, beware of trend reversal. Observe nyo maigi yung mga signs, katulad ng double tops or bottoms and divergence sa indicators. Pag lumabas ang mga ito, meaning malaki yung chance na magre-reverse na yung market. Ang trends ang foundation ng trading. Pag na-master nyo ito, ay napakalaking advantage sa market. Okay, para dito sa ating unang example, kung makikita nyo dito, ayan, uptrend, paangat. Kaya magbabay na ako dito. Sasabayan natin yung agos ng uptrend paakyat. Kaya tayo nag-buy. Tingnan natin. Okay guys, kung makikita nyo dito, boom! Umangat, bumaba, pero aangat pa din. Ibig sabihin nun, parang siyang nagpapahinga, pero aangat palalo. Boom! Just like that, sinabayan natin ang agos ng trend. Profit. Okay, dito naman sa ating sunod na example, ayan, makikita natin dito. Ito may pababa na galing sa uptrend, nag-reverse, nagkaroon ng downtrend. Ngayon, magse-sell tayo dito at sasabayan natin ang agos ng downtrend na to. So, titingnan natin kung bababa. Kasi minsan naangat yan, konti lang, tapos biglang bababa na naman. Ayan, parang yan, no? Hindi bumababa. Uy, maangat pa. Pero bababa pa rin. Boom! Profit. Ganun ang mangyayari kapag sinasabayan nyo yung agos ng mga trend lines nga, di ba? So yun lang guys, kung nakatulong sa inyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe at kilitin nyo na rin yung bell. See you sa ating next lesson!